Magandang hapon po sa atin lahat ng mga taga-inklinasyon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at alas 3 po ng hapon, hanggang alas 4, ay pag-uusapan po natin napaka-init na topic po tungkol po sa mga persons with disability ID. Kaya po ang habagbong maghapon, meron po tayo ditong guest na inibitahan at makakasama rin po natin ang ating mga kasama din sa inklinasyon. Nakalimutan magpakilala sa inyo. Ako po si Art Letim, isa po pong totally blind. Ang aking pong itsura ay socket type rin, may puti buhok, dark lang skin ko, dark ang eyes ko, and nakasuot po ako ng blue polo shirt. So, ang aking pong pag-uusapan ay tungkol po sa fake ID na napapanahon po na talagang matindi po natin magkaroon po tayo ng isang magandang policy na baguhin itong sistema ng hindi maganda na naabuso po ang mga ID. Ngayon, dahil po sa init po ng issue to, kahit po sa news, napapag-usapan siya, kahit po sa lugar, napapag-usapan, sino po ba ang tunay na naapektuhan? Yun po ang ating pag-uusapan dito. Ano po ang dapat natin gawin? Sino po ba ang dapat lapitan? Yan po ang makatanungan na kailangan po natin matugunan at masabi sa ating mga otoridad kung paano natin ito ayusin at ma-correct ang hindi magandang sistema na to. So, sa mga lahat ng ating pong nakikinig at ating pong followers ng Inklinasyon, pakilala ko po sa inyo ang ating pong mga kasama rito sa Inklinasyon. Si Raniel Sorongon, ang aking co-host. Ang tumutulong po sa atin sa technology sa pag-run po ng itong Inklinasyon ay si JM. At meron po tayong sign language interpreter, si Aisel, Teacher Aisel, at meron po tayong captioner din at the same time. So, sa pagpapakilala po ng ating mga panauhin po ngayon ay si Raniel Sorongon po ang magpapakilala sa inyo. Sir, take it away, Raniel. Magandang hapon sa ating mga ka-inklinasyon. Ako si Raniel, ako yung co-host ni Art Letim, no? Naka-shirt ako na kulay blue, no? At kulay white, no? At syempre, no, Sir Art, kasama din natin yung ating captioner, si Franz Leo, no? Nakagaling ito, no, na captioner, no? At pasalamatan natin, no, ang ating dalawang panauhin sa hapong ito na sinabayan tayo, no, para mas maintindihan, mas maging maliwanag. Ano-ano ba, no, ang issues in concern patungkol dito, no, sa ID, no, ng persons with disability, ano yung mga pag-aabuso at ano, no, ang ating gagawin, no, bilang mga stakeholders, no, para mas matugunan ang karapatan, no, at kagalingan, no, ng mga taong may kapansanan at syempre kasama din, no, yung ating may-ari or ang samahan, no, ng mga restaurant. So, ipakilala ko na, no, mga ka-inklinasyon. So, ang unang panauhin natin, no, first time kami nagkita, no, ay si Sir Eric Teng. No, siya ang President. Welcome, Eric. Sir Eric, welcome. Hello po. Salamat po sa pag-invite sa amin. Salamat din po. Hello? Napansin ko lang yung picture na ginamit niya, bata pa ako nun. Ako po yung mukhang pinakamatanda sa show na to. At naka-blue po ako na t-shirt at nakasalamin. So nilayo ko lang yung camera para hindi lang halata yung gusto ng mukha ko. Pero magandang picture. Okay. Welcome, Sir Eric. Welcome po, Sir Eric. Thank you po. Pangalawang panauhin, no, suki na rin to, no, ng inklinasyon, no. Wala iba, no, kundi si Sir Alvin. Welcome, Sir Alvin. Isa din taong may psoriasis. Okay, good afternoon, Sir Alvin. Magandang hapon po sa ating lahat, no, Sir Art, Sir Raniel, sa lahat po ng nanonood ng Inklinasyon. And magandang hapon po sa ating lahat. Thank you so much for having me for this episode. It's our pleasure. It's a pleasure. Okay, sige. So, nandyan na ang ating mga panauhin. So,
Sir Art, go ahead. Salamat, Sir Ranil, at welcome po sa ating dalawang guests at marami pong nanonood at nakikinig po sa atin dito sa Inclinasyon. So simulan po natin muna ang pagpapakilala sa kanila ng kanilang mga organisasyon. Paano po, Sir Eric? Paano po nagsimula po ang Resto Fields niyo o grupo po niyo para ano po ang mga kabutihan na nagawa dito? Ano po ba bakit po naging anong dahilan kung bakit nabuo po kayo? At ano po ang naitutulong sa mga kapwa niyo na restaurant owners? Maraming salamat po, Kuya Art. Ako po yung dating presidente or President Emeritus ng Resto PH. Binuo po kami noong 2020 nung pag-umpisa po ng COVID pandemic. Nag-form po kami noong May, kung matatanda, March, naka-lockdown po tayo. Kaya ang mga restaurants ay talagang marami na pong nagsasarahan at that time. Kaya sabi namin, hindi po pwedeng matuloy yung ganitong klaseng crisis na nangyayari sa bayan natin na maka-affect sa industriya namin na in a permanent basis. Kaya napag-isipan namin mga kaibigan, mga kakompetensya na magpulong-pulong at magtulungan. At ngayon po ay ang Pilipinas sa restaurant industry po ay isa sa pinakamabilis na nag-recover at tayo po ay fully recovered na po from the pandemic in some other countries sa Asia. So ngayon po, hindi ako po ang presidente, na-demote na po. I'm the former president, so demoted na po ako. But I'm happy to help all the time. Wow, ang ganda naman ng sa yung tulungan nyo at nakaraos kayo sa ganung klaseng lockdown kahirapan. Alam ko, naramdaman ko po yan. Then isa rin po ako restaurant owner, Resto Bar, way back 1996 hanggang 2000. So pag talagang mahina ang benta, hindi talaga, masakit talaga sa bunta dahil may mga binabayaran tayo tao, pasahod, at yung mga upa, kuryente, mga facilities, tubig, visual. Masakit po, lalo na pag hindi mag-ooperate. At masakit po talaga, Sir Eric, ang makita niyo mga tauhan niyo ay hindi sinisweldo sa all mga pandemic ng lockdown na yun. Tama po, no, Sir Eric? Opo, natutuwa naman po kami naman po kami Sir Eric, tuloy. Yeah, okay. Noong 2019, 2 million people ang employed sa restaurant industry. Pero ngayon po, more than 2.5 million na po. Kaya nakapag-recover na po talaga ang restaurant industry. Ang galing ng recovery. Ang galing Ranil, no, nakapag-recover sila ng gano'n. Kahit na despite nung pinagdadaanan nila dun sa COVID at talaga yung mga naawa talaga ako sa mga tao nung imagine mo yun, wala silang sweldo at talagang iba sobra ng na-depress or nagkaroon anxiety. No, Sir Ranil. Yes, oo, tama ka dyan, no, Sir Art. Okay. Yun. So, ano pa po ba ilan po ba ang miyembro po pala ng inyong Resto Field? Mahigit 200 members po. Ang members po ay owner. Pero sa mga restaurants, siguro mga 3,000 na restaurants. Kasi kada member minsan 200 restaurants. Yung iba, karinderya owner, yung iba maliliit, yung iba middle size, yung iba. So may classification po kayo dyan? Wala naman po kami wala naman po kami kina-classify, pero welcome naman po. Ang gusto nga po namin, mas maraming small restaurant ang sumama para matuto rin sa mga ginagawa ng ibang industry professional, kagaya po ng hygiene, sanitation, restaurant, food safety practices. Itutulungan po kami doon. Yan, nabanggit niyo po yan yung hygiene kasi mayroon din po tayong mga restaurant sa karinderya. Alam niyo naman at kulang pa talaga sila sa sa hygiene na sistema at yung iba pang maliliit na karinderya talagang hindi mo masisi nandun sa tabi ng makanal. So, nagse-set po ba kayo ng kahit ng standards para maging safe ang mga restaurant nakakainan po ng mga tao? Meron po ba kayong ganang klaseng policy na para in order for you na ma-preserve yung integrity po ng mga bawat restaurant? Dapat na maingat, may hygiene, may good quality facilities, enough space for people to walk around or eat na quietly. Ano po, may mga ganun po kayong standards sa inyo po? Sa among restaurant kasi, hindi po isang klaseng, shall we say, organism. Ang restaurant po parang isang malaking industriya na maraming klaseng food operator. May cafe, may bistro, may restaurant, karinderya. So maraming practices, maraming size.
Ang pinaka-basic na tinuturo po namin sana sa kutsilyo, kadalasan ang mga karinderya, isa lang yung kutsilyo yung ginagamit nila. Pero sa mga restaurant talaga, may color po ang handle ng kutsilyo. Ang green na handle para sa gulay, ang dilaw para sa manok, pula sa meat, blue para sa seafood. Kaya dahil po ayaw po namin ng cross-contamination, pinakadelikado po yung tinatawag na salmonella sa manok. At kung yun ang kutsilyo ginamit sa paghiwa ng manok, at yun din ang kutsilyo sa paghiwa ng salad, doon po minsan magkakaroon ng contamination at yan po may food safety issue. Marami pong level, very complex po kasi ang food safety. Kaya it requires seminar, it requires, sa case po namin, hindi man po nila kayang makapag-seminar. Sana meron kami information na sinishare na parang kaibigan, parang kapatid, ganun lang. Tinuturang lang po namin ang mga basics. Pero syempre po sa kakayahan po ng kapital nila, hindi po nila kayang gawin lahat. Kaya ina-encourage po namin, kahit po naman basic, like knife handle or yung cleanliness, kailangan po talaga matupad yun. Ang galing naman. Alam niyo po, ngayon ko lang po nalaman niya may color coding pala dun sa paggamit ng kutsilyo. Siguro dapat mag-practice din sa bahay yan. Kaya pala nasa minsan nag-iiba-iba. Pinaghiwa ng manok, pinaghiwa ng baboy, pinaghiwa ng isda, pinaghiwa ng mga ibang gulay. So tama po pala yan, ano? Salamat po dyan sa inyong munting tip para po sa maganda pong pagluto o paghiwa po tungkol po dyan sa mga kutsilyo. Importante po pala yan. At ngayon po, narinig po ng ating mga taga-explanation kung ano po ang proper use of that knife at para maging masarap po ang pagkain at safe ang pagkain. Ano po, Sir Eric? Opo, dahil ang marami pong gusto mag-restaurant nung COVID, naggawa sila ng food business sa bahay at nagko-consult po sa amin paano raw sila mag-restaurant. Ang unang tinatanong namin, yung ginagawa nyo sa bahay, iba po sa restaurant. Minsan nakakatawa rin, tinatanong ko, may asot pusa ba kayo sa bahay? Meron daw. Nung nagluluto kayo, may asot pusa ba sa kusina? Meron daw. So hindi pwedeng may mga hayop na buhay sa loob ng kusina, kailangan yung lit na po yan. So yung hygiene na sanitary practices, importante po, lalo na paghuhugas ng kamay. Kahit nga po yung basahan namin color-coded din. May red, may blue, may green. No? So marami pong training na kailangan for safety. Pati po yung freezing temperature, chilling temperature, yung pagto ng karne, paano from frozen state to ready state na kailangan gawin. Pero marami pong, kahit nakausapin kami, ayaw rin naman makinig. So, hindi lang po mahirap. Sir Art, no, ang ganyan ng mga information na ibinahagi ni Sir Eric. Baka isang episode yan siguro ng inclination, if ever, kung gusto natin in-invite, no, kung paano patakbo ng isang restaurant business, no. At I think Sir Art, no, maganda naman na ipakilala naman natin, no, yung ating isang kasama dito na siyang kumakatawan, no, sa sektor ng may kapansanan. No, Sir Alvin, no, pakilala mo nga, no, ang Sorfil para mas lalo kayong makilala, Sir Alvin. And thank you, Karanil. Thank you, Sir Art. Again, good afternoon po, everyone. I'm Alvin po from Psoriasis Philippines, and ang Psoriasis Philippines po, we are formed in 2005 as an advocacy group. So from 2005 until now, we're celebrating our 20th anniversary on August, by the way. We are actively advocating... Congratulations, Sorfil. No, yung ating mga kabalat dyan. Galing. Congratulations. Yes, so ayun nga po, we're actively advocating for psoriasis awareness and of course social inclusion po sa mga kapwa namin kabalat. Pero more to that, no, we have started series of networks that help other patient organizations and even organizations that fall under persons with disability. So ayun po, we are volunteers, we are patients leading other patients for the patients. Sa knowledge, no, ng ating mga tagapakinig ngayon, no, sa dalawang grupo yung ating imbitahan, no, sa isang matingkad, no, na pag-uusap sa hapong ito.
ang kinatawan no ng Restaurant PH, at dito naman no ang representante no sa sektor no ng persons with disability. Kasi mga ka-inklinasyon, itong dalawang samahan no ang nagbigay no ng kanilang mga posisyon. Kaya gusto natin talagang marinig no itong dalawang grupo na to. Sir Art, di ba? Yes, tama. Kaya natin talaga sila inimbitahan dahil sila po ang unang nagbigay ng position paper nila at nabasa po natin pareho. Kaya masaya tayo nung nakuha natin silang dalawa at may imbitahan dito upang sa ganun masagot kung ano man yung mga issues concern tungkol sa ating topic na mainit na topic na fake ID. So, ayun. At dagdag din, tanong ko lang ulit Sir Alvin, no? Gaano kayo karami nung nag-start at gaano karami na ang talagang lumalabas? Kasi when I first met si Joseph, talagang sabi niya, hindi ka natatakot sa akin. Hindi naman, ba't ako matatakot? Hindi ko naman nakikita. Pahawak nga. Sabi ko, alam ko naman yan at hindi nakakahawa. So, ibang tao, may kilala din po ako, hindi siya lumalabas. So, taga-amin yung taga-Las Piñas natin. Ayun, paano po nyo na-encourage yung ibang kasamahan na sumama at lumabas para sa ganon may magkaroon ng social inclusion na sinasabi po natin? Sige po, Sir Art. So first, gusto ko lang po kayo inform, Sir Joseph, our founding president, is currently watching with us. So andyan Hi, Joseph! Siya nag-comment na. Isa po siya sa mga avid supporters din po ng Inclinasyon. And yes, actually, Sir Art, in 2005, ako po ay hindi pa pasyente ng psoriasis. But Psoriasis Philippines was formed by 5 original volunteers who decided na mag-meet lang po. Kasi gusto lang nilang makilala kung sino ba yung mga iba pa. Kasi back in 2005, very few pa lang ang lumalabas talking about their condition. So ayun, doon nag-start yung advocacy work. Turned out na ayan, kami ay umabot sa 20 years and counting. And right now po, as to the members, sa amin pong secret group, sa aming Facebook group, we are at over 20,000 patients na lumabas na sa pagtatago mula sa diskriminasyon ng ibang mata. Pero if we're going to check on the sa count po, here in the Philippines, actually even globally, wala po talagang concrete data how many psoriasis patients are there. Pero as per the World Health Organization, 1 to 2% of the population here in the Philippines has psoriasis. So that's over 2 million Filipinos po living with our condition. Oh, para bago po tayo magtuloy, nakalimutan po natin yung description para sa ating mga kapatid na may problema sa paningin. Paki-describe mo ang sarili mo at at maya ipa-describe mo ano ba yung psoriasis na yun na nakikita ng tao pero hindi namin nakikita. So paano namin malalaman na may psoriasis? Do you have to tell them o sasabihin papahawak niyo sa amin? Is it makaka-open ba kami pag gusto namin hawakan? Yun, mga ganun. So first yourself to describe sa ating mga kasamang bulag. And so sa ating pong mga kasamahan na may visual disability, muli po ako si Alvin. Ako po ay nakasuot ngayon ng orange advocacy shirt ng aming organization. Black hair, black eyes, and ako po ay may chubby cheeks. Okay. Thank you, Alvin. Okay, sige. Continue, Alvin. And para naman po sa description ng aming medical condition na kung tawagin ay psoriasis, isa po sa mga pangunahing sintomas na nararamdaman ng mga pasyente ay mayroon pong excessive na pagbabalat. So most of the time po ang mga pasyente kapag flare-up season, kami po ay merong makakapal, mapula, at minsan po ay nagkakaliskis na balat. That's why, nabanggit ko kanina Sir Art, we have been advocating for awareness kasi amin pong sinisigaw, especially here in the Philippines, kapag nakikita yung nasa skin, marami po agad ang nandidire or ganun po, nadidiscriminate ang pasyente. So ayun po, we're raising awareness na ang amin pong kondisyon ay hindi nakahahawa. So ayun po. Oo. Kasi yung what makes it different, kasi talaga yung kaibigan ko naka-receive talaga ng banggit sa kanya, ay ketong yan.
Diba? That's really very insulting sa part na yun. Yun ang masakit. Ano natin di-differentiate talaga yun. Hindi yan ketong. Iba yun. Iba yung medical condition ng psoriasis. Kaya, can you explain further para mas galing sa inyo at malinaw sa mga nakikinig? Ayan po. Sa totoo lang, no, Sir Art, when it comes to diagnosis, even ang mga medical professionals, no, at some point, they're having yung tinatawag na differential diagnosis, or meaning po, using the naked eye or yung mismong nakikita po ng mga ibang tao, cannot determine kung ano po talaga yung condition. That's why for us, psoriasis patients or even other medical conditions, nagre-require ng biopsy para malaman. Pero ayun nga po, I believe sa psoriasis po kasi, mas mas prominente po yung pagbabalat talaga, pangangapal ng balat, pamumula, and kung ang definition nga po, silvery scales. Okay. Kaliskis po talaga siya na pumapagpag during flare-up season. So meron kayo parating dalang lotion. Pinakita kanina yung picture, no, ng isang balat, no, para may ideya ka. Okay, sige. Siguro, okay, no, pupunta na tayo, no, sa ating issue talaga, no. Sir Eric, no, ano yung nag-trigger, no, sa inyo, no, na magpalabas ng inyong posisyon, no, patungkol dito, no, sa pag-aabuso, no, at mga fake IDs, Sir Eric? Okay, first of all, ang Resto PH po ay nagsusupport sa PWD discount law. Kami po ang nagre-receive po ng pinakamaraming PWD card for discounting purposes as mandated by law. And kami rin po as an association, in-encourage po namin na magkaroon ng inclusivity sa hiring process namin. So marami po kami hire na people from the deaf community, people from the mute community, people with Down syndrome, people with autism. And we also encourage hiring of people with psoriasis. In fact, ang marketing manager po namin before was a person with us for over 10 years. And she also suffers from psoriasis. So we do very much understand yung problem of the PWD community. Kami rin po sa Restaurant Association, marami rin po kami members that are disabled people. So we do support and understand the plight of the PWD community, especially for the discount. Ang problem po namin, hindi lang po, ang dati po nakikita po namin in a day, siguro mga 2-3 card. Lately, nagiging 5% of total sales na araw-araw po yun. 2 years ago, nung nagpulong-pulong po kami with our members, in general consensus, nasa 5% lang sales ay affected sa discount. Ngayon po, 2 years later, naging 25 to 30% na. So ang talon po niya ay 5 to 6 times. Ang problema po sa nakikita namin card, hindi naman po yung person with disability ang problem namin. Ang problem namin is the fake card. Very obvious po ang card na fake. Iba po yung design ng Manila card, iba po yung design ng Quezon City, iba po yung design ng mga city. We try to keep an updated file kung ano yung tsura ng mga card. Pati yung LGU code, pati yung format niya. Pero ito po yung mga customers namin na pagbigay, ano po namin fake, photocopy, or yung talagang ang serial number, 3 tao, pare-parehong serial number. O kaya ang LGU code ay iba. Meron pa ang nakakapagtaka sa amin, naka-pilot uniform, pero meron siyang PWD card for visual disability. Meron kami mag-asawa na parehong serial number nila at nung kinu-question sila, sabi nila conjugal disability. Sinabmit po namin lahat ng evidence na to. Sinabmit po namin ang lahat ng evidence na to to DSWD, DILG at sa NCDA, LPDAO. So nag-request po kami ng meeting with the PDAO officers of Manila and NCDA Secretary Director Renova. We met last year and pinapresent nga po namin ang problem namin. Humingi po kami sa kanila ng guidance kung anong kailangan namin gawin. At ang sabi po ng mga PDAO officers, 16 of the 17 Metro Manila PDAO officers were there. Sabi po nila, kailangan namin i-verify. So humingi kami ng permission paano i-verify.
Tumingin kami ng permission paano namin i-prevent. So we drafted a no to fake PWD ID design at in-approve po nila. Together with the ILG, in-approve din po nila. At nakalagay po doon, we help us protect the rights of the real persons with disability. Dahil ito pong ginagawa ng mga fake ay talagang pagnanakaw. Ngayon, ang dati pong nakikita namin ay hindi deserving na tao na binili ang PWD card from the LGU. Kumbaga may fixer. So mahirap po namin i-challenge yun dahil talaga naman po nanggaling sa LGU yung card na yan. Ang problema po ngayon, kahit ngayon pumunta po kayo sa Facebook, pumunta po kayo sa marketplace, mag-search lang kayo ng PWD ID. May mabibili kayong mga fake na PWD ID card sa Facebook marketplace. Yan po yung nagpa-explode. Yan po yung nagpasabog ng mga fake PWD ID card sa merkado. At ang problema po namin, as much as a whole table na 10 katao, lahat po may PWD card. At pag in-investigate po namin with the PDAO officers, wala pong record sa PDAO. Si Yusek Vasquez of DOJ issued an opinion na bawal pong decline ang discount based on non-appearance of data sa DOH. Pero hindi po kami nag-verify sa DOH. Bine-verify po namin sa PDAO. Totoo po pang nanggaling sa PDAO office na yan, ang card na yan. At kung sinasabi nilang hindi galing sa amin yan, ay naman namin sabihin sa customer, ma'am, fake po yan. Sir, fake po yan. Dahil babasusin naman yung staff namin. Kung sinasabi namin, Sir Eric, if I may clarify, Sir Art, so ang sinabi nyo kanina, Sir Eric, nung pinresent nyo ang design, doon sa no to fake PWD ID, it was more or less para sinasabi na inapprove ng mga PDAO at inapprove ng NCDA yung design ninyo. Yes, we have the permission of the PDAO officers who were there, plus the NCDA, plus the DILG. NCDA reports to the DSWD. So with Executive Director Relova, we presented that design at yun ang sinabi niya, okay lang yan. Because naka-state naman doon, we are not trying to discriminate against real persons with disability. We are only after the fake PWD ID card. Card lang po, yung plastic or papel na card. Opo. Okay, sige. Ikaw Sir Art, anong masasabi mo dyan? Like yung mag-design po kayo siguro ng sa Persons with Disability ID, ang kinonsult po nila ay yung Persons with Disability Affairs Office. But have you consulted or collaborated with the Organization of Persons with Disability para at least makapag-contribute ba, magbigay ng inputs, ano ba yung concern talaga dun sa ID? Ano ba kasi may sinasabi siya ng expiration. Wala akong expiration ng isang ID as reassessment po kung kayo po may kapansanan pa o wala. So may mga ganun tayo and standards dapat na set talaga nationally kasi iba-iba talagang LGU. Tama po kayo Sir Eric. Iba-iba yung design, iba-ibang estilo. At meron pang iba. Kasama doon yung picture ng mayor paminsan-minsan. Pero nasitan na namin yon. Yung kung talaga kailangan po tayo ng consultation ng Organization of Persons with Disability dahil sila rin po nakaka-experience sometimes ng discrimination lalo na yung mga non-apparent. Yung po mahirap. Katulad ko po, pag hindi po ako nagsuot ng shade, wala akong hawak na shade. Non-apparent kasi natatabunan po yan ang pagkagwapo. Kaya ganun yun. Pero hindi po ba, Sir Eric, hindi halata. Kasi yun ang problema. So, ang non-apparent, yun ang nagkakaroon sila ng problem. Mga slow learners, yung mga mayroong ADHD, mayroong psychosocial. So, we have to determine talaga appropriately kung ano po talaga ilalagay natin dun sa, kasi may pagbabasihan po yan based on DOH at dati 10 types of disability. Ngayon, pinupush po nila 9 types of disability, which isa doon, dating psychosocial na nakahiwalay, under mental na disability na po yun. So, medical perspective po kasi ang ginagamit. So pag ano po ilalagay doon ng PDAO sa ID, dapat po talaga kung ano yung present ng DOH. Hindi po nga actually siya rights-based. Kung rights-based po siya, lima lang po ang identify na sensory, physical, mental, intellectual, at saka ano ba yung sa kalimutan ko. Ganun po dapat. Pero bago po mag-design, the Organization of Persons with Disability, sabi nga ng aming battle cry, nothing about us without us. So we must be part of that consultation
process. Sir Eric, so with this PDAO, nagulat naman ako sa sinabi nila na yung okay na, approve na yung ginawa nyo, pero hindi nila kinonsult mismo ang mga organization of persons with disability. Na Sir Eric. Again, thank you Sir po, Art, Kuya Art. Thank you po, Kuya Art. Actually, during the meeting na yan last year, meron po kaming several representatives from the disabled community. Iba-iba pong association. We actually had 2 meetings na. The second meeting was with the Epilepsy Association na nagagalit dun sa wording. Bakit daw nakalagay no to fake PWD ID? They're feeling na na-discriminate daw. Yung logic naman namin, pag naglagay po kami ng sign, no to violence against women and children, is that against women and children? Hindi naman po yung problema namin. Ang problema po, yung violence against this system. Yung nagnanakaw po ng benefits para po sa mga tunay na disabled people. Tama po kayo, may non-apparent, may apparent. We try to include as many groups as possible, pero hindi rin po namin sila kilala. Kaya meron po nagre-reach out sa amin. In any meetings na meron, they are welcome to join us. Kahit po magalit sila sa amin, kahit na po i-attack po ako or mag-complain sa akin, I welcome that para maintindihan nyo yung position namin. Ang ginagawa po namin, hindi discrimination, it's just due diligence. Yeah. Okay, Sir Eric, thank you. So, Sir Alvin, yung inyong yung position nyo dyan sa issues and concern, ano po masasabi? Ano pong say niyo po dyan? Sige po. Sir Art, Sir Karanil, and sa lahat po ng viewers, no? Before I actually state our position regarding the issue on fake PWD IDs, gusto ko lang po linawin na ako at ang aming organization ay against naman po talaga sa paggamit ng fake persons with disability ID. So, with the same effort na sinasabi ng Resto PH, we are also protecting the rights of the legitimate persons with disability ID holders or persons with disabilities. Now, Sir Eric, no, regarding to sa nabanggit mo kanina while I was listening to you, sinabi mo that you are verifying it with PDAO. You have tasked your the members of Resto PH to verify it with PDAO and not through the system, hindi yung DOH system. Pero while you were talking, I was able to grab a couple of photos na nakalagay po doon yung QR code ng PRPWD website. So, and I personally have experienced it sa isang restaurant sa Gateway 2. Itatago na lang po natin sa pangalang Pound na while I was paying, hindi daw po nag-appear yung aking person with disability ID nung verify nila. So I asked where. Ayun po, nilabas nila yung kanilang tablet and ayun, nakita ko po that you guys are using the PRPWD website. Now we have one other board member of Psoriasis Philippines who experienced the same discrimination from Yao Yao, the frozen yogurt shop, na ang Yao Yao po sa Calamba ay naglagay ng computer sa harap ng counter so that the ID holder themselves will be the one to verify the ID number. Now just imagine how humiliating it is kung gaano po na ibababa yung dignidad ng mga legitimate PWD ID holders kapag hindi lumabas yung aming ID number doon. So I have taken note din po, Mr. Eric, no, na sinabi mo that the sign was actually approved by the NCDA as well as the ILG. So right now, I was able to send the live dun po sa ating kaibigan from the National Council on Disability Affairs para aware po sila na you are stating that it's actually approved by ED Glenda. Kasi ayun nga po, sa nangyayari, bilang isa po mismo sa naka-experience doon, not once. I've experienced it in a restaurant naman sa Robinson's Galleria na nung ako ay nagpresenta ng aking persons with disability ID, hinanapan ako ng discount booklet. So sabi ko, hindi naman kailangan yung booklet for eating in a restaurant kasi the booklets are for medicine and for the grocery purchases, correct? So I'm not sure, Mr. Teng, kung ano yung mga nabanggit mo kanina, pero it is clear. May point naman yung sinasabi niyo po na we are just protecting the rights of the persons with disability. However, in your sa inyong goal to protect the rights of this sector,
ang na-attack po mismo ay yung sektor. Pero Sir So- Alvin, before si Sir Eric sumagot na sa mag-respond sa iyo, totoo talaga na may ibang restaurants ginagamit yung portal ng DOH which is hindi siya kompleto. Verification, yes, they can do that, but discriminate the person with disability with that privilege, that benefits. Dahil yung pong sa kaalaman po ng marami, kulang po ang nakaregister sa PRPWD. 1.6 million po. Ilan po ang tao may kapansanan dito sa Pilipinas with 110 population natin, 110 million. Ang ginawa po ng Philippine Statistics Agency ay nag-conduct din po sila ng functional limitation using the Washington Group of Questionnaires, which came up with 8.7% of the total population of the Philippines na prevalence data nila. Itong 2021 or 2022 yata yun. So, it really differs ng malaki, ang laki ng diferensya dun sa DOH portal para mag-verify po ang isang restaurant owner. Ngayon, pag sinabi, ay, wala ho yung pangalan nyo doon, kahit ako matagal na po akong may ID, pero wala pa rin po ang pangalan ko doon sa portal. Kaya, hindi po natin pwedeng sabihin, wala po kayong pangalan doon. It's not really our fault kasi ang nag-i-input po talaga niyan, lahat ng Pinaw. Ngayon, may mga... Bakit, Art, taga saan ka ba, Art? Taga saan ka? Ako yung taga Calamba, Laguna. So, yung mga... Baka yung baka walang computer yung Calamba City or baka hindi nila alam mag-input doon. Kaya hanggang ngayon, imagine si Art Letim, walang lista doon sa PRPWD. Kalungkot naman yun kung wala kang lista eh. Kamusta pa kaya yung ordinaryong tao, di ba, na may kapansanan? Last week ko lang yung chinek sa PhilHealth dito, yung regional PhilHealth dito sa amin. Calamba is the richest city in Calabar zone. Number 1. Richest city in Calabarzon. Wala nga eh. Ginagawa mo dyan. Anyway, balik tayo kay Sir Eric. Balik kasama Sorry, meron lang akong gustong idagdag sa aking nabanggit kanina. Kasi I have here my points listed down. Nabanggit ni Mr. Eric Teng na times 5 or times 6, if I can quote you correctly, Mr. Teng, yung nag-a-avail ng person with disability discount. And I firmly believe na hindi dapat mapunta sa burden pa rin ng ID holders yon. Yes. The thing here is, back in 2018, if I'm not mistaken, the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities stated that for the Philippines, it has to be roughly 15% ng population. So yung binabanggit din ni Sir Art last 21 na yung survey na ginawa ng PSA, roughly 9% or 8 point something. So I think, Mr. Teng, the one reason kung bakit dumami yung nakaka-avail ng discount is because marami na ang naka-avail ng PWD ID, and these are legitimate PWD IDs. Okay, if I may respond, you raised 3 very good points. The first case, let me just clarify. Resto PH does not represent the entire restaurant industry in the country. Mm-hmm. Not everyone is a member of Resto PH. Secondly, kahit kami, pag umiikot po kami sa mga restaurants, may nakikita po kaming sign na nakalagay Resto PH, pero alam po namin hindi po sila member namin. At kinakausap po namin, please do not use this sign pag hindi kayo member ng Resto PH. Dahil hindi po sila guided by us kung ano dapat gawin. You mentioned a few brands. If you know the brands, please get my phone number. I'll be very happy to share with you. Call me out and then send mo sa akin yung restaurant and I'll investigate for you. I'll help you kung anong restaurant pong nangyayari. To your other point na humiliating for you, it's happened to you twice. I would say sa amin po, it's happened to us thousands of times. So, tignan niyo po yung weight of difference at ang problem po namin. Kami po ang tinuturing niyo ngayon adversary dahil kami po ang nagiging kalaban ninyo sa discrimination. Ang problema po, ang tingin po namin, kami po ang biktima ng system na to. Tama po kayo na ang DOH dapat ang may data, hindi naman po dapat kayong sisihin dyan. Pero tama rin po, DOH dapat may data. Bakit kami nagbabayad ng discount? Bakit ang person with disability ID holders ang nagsasuffer of not availing of the discount simply because of this propaganda posting this no to fake PWD IDs? I resent your comment on that part. Bakit hindi po ang resolution ay nakipag-usap sa DOH or sa
sa government, bakit po Sir, ang we did. inattack ay mga ID holders? Sir, we have been talking since Siguro 2020. Sir Eric, no, Sir Alvin, no, I think, no, let's agree na ang ginagawa natin ngayon, no, ay ang pagpapaliwanag, no, sa lahat ng mga stakeholders, no, at nandito tayo, no, para pag-usapan, di ba, ang iba't ibang issue na ito, no? Kaya nandito si Sir Eric, no, ng Risto PH para marinig natin, 'di ba, ang kanilang Exactly, side. Karaniel. At That's nandito why, ano lang naman po. ang kayo, no, para marinig din natin yung inyong, no, side naman, no? Yes Sige. po. If I may, So, nararamdaman natin siya, just no? my request is that no one should play victim. Yun na lang po. Yeah, actually yung yung sinasabi ko, I was there, no, during the meeting, no, with Resto PH, no, at sinasabi ko doon na iwasan natin, 'di ba, yung paggamit ng terminolohiya na nakakaawa sila, no, kami ay nakakaawa din, no. Titingnan natin na on the level, no, na playing field, no, na tayo ay magkakaisa, no, patungkol sa ating pinaglalaban, no, Risto PH man o yung sector, no, ng persons with disability. Sige, if I may proceed, no, Sir Eric, no, given, no, doon sa mga sinabi nyo, no, kasi pagkatapos nito si Sir Alvin naman, no, how do you guard, no, your members, di ba? Kasi may mga sinasabi ka na gumagamit din, no, ng Risto PH, pero sa katotohanan hindi naman sila Risto PH. So napagkamalan, ay lahat ng mga restaurant yan ay member ng Risto PH at ganito sila magtrato, no, sa mga persons with disability. Sige, Sir Eric first, and then after that, no, Alvin naman. Okay, if I may, with your indulgence, I'd like to respond to Mr. Alvin because he said we did not have dialogue with government. We've been having dialogue with government since Resto PH was formed in 2020. 2020 po, meron po kami mga hearings with congressmen, senators, even with the DTI, even with various agencies, even with LGUs, at nire-raise na po namin ang issue. Noted at that time, ang priority is about COVID and vaccine. Pero after 2021, meron na pong nagpapansin sa fake PWD ID cards. Hindi po namin sinasabi na gusto namin ang may discrimination. We are totally against discrimination. We are with you, Mr. Alvin, when we're angry against discrimination. And I will call out any restaurants who discriminate against the disabled community. That is not the policy of Resto PH. In fact, kung may meeting po kami, I would like to invite you to join us. And please do not be diplomatic. I want you to be very angry with me and then express your thoughts. At gusto po namin marinig ang lahat ng ma-express niyo ang lahat ng feelings niyo tungkol sa matter na to. But if I may also express myself, hindi po kami ang kalaban niyo. Hindi po kami nagdi-discriminate. Kami lang po ay nagpa-facilitate ng dialogue with government agencies. The latest development namin is that we already are a member of the Philippine Chamber of Commerce. And hindi lang po restaurant na experience ito. The other businesses, other industries are also suffering the same thing. So recently, they've been having discussions with several government agencies as well to try to find a solution para sa mga problem na to. You should not be the victim of the fake PWD card. But neither should we be the victim of fake PWD card. Dahil marami din po sa amin are disabled people. Kaya double weight po sa amin. Wala po kami discount sa taxes namin. At pagka nagbigay po kami ng discount sa fake PWD ID, BIR naghahabol po sa amin para sa aming 12% VAT. Nalugi na po kami ng 20% sa discount. Kami pa yung mananagot ng 12% VAT na ninakaw po ng fake card. Sir, before Sir Alvin sumagot, Sir Eric, can you consider this, halimbawa, dahil nga hindi sinasagot ng government yung 20% at hinahabol kayo ng BIR, can you consider this as your part of your CSR? O sobrang abuse na talaga na sabi niyo, 30% na halos ng na-abuso na yung mga restaurant. And ang reality po talaga na ito, ang mga nakaka-avail po ng discounts na yun sa mga restaurants are those people who has the capacity to buy. Yung mga mahihirap po natin may kapansanan,
hindi po nakaka-avail po ng mga discount sa mga restaurant. At pag nagkaroon ng pagkakataon na, di ba man mag-celebrate sila at na-discriminate sila right there and then, this is really very offensive sa part namin, no? Yung mga mahihirap na hindi na talaga kayang, fast food nga lang. Yung isang mga fast food na sikat dyan, nakakakuha sila, masaya na sila doon. What more, yung mga malalaki, puro mayayaman naman o may kakayanan na kumain sa kanyang restaurant. So, nakagkaroon po ba kayo, gumagawa po ba kayo ng reporting system para malaman na yung bayan kasamahan yung restaurant ay nagbabiolate po na nagkakaroon po ng discrimination? So, how do you do that? Do you have that mechanism na feedback mechanism sa inyong lugar at yung mga customers nyo na po pwede po mag-report? So, yun po, before si Sir Alvin sumagot. Go ahead po, Sir Eric. Marami po, Mr. Alvin, you can help me with this, I hope, no? Marami pong advocacy association, organization out there na wala po kaming catalog kung ilan po. Kaya ang kailangan po namin is to have liaison din dun sa mga heads ng various advocacy groups para makipagpulong po sa amin. At kung meron po kayong na-experience ng ganitong klaseng discrimination from head of the organization to another head of the organization, let's help each other. Kami po, I will try to police our own ranks. Dahil dati po, during COVID, alam niyo po yung, hindi na po uso ngayon ang terminology, social distancing. Meron po mga restaurants na hindi naman namin member, nagre-reklamo sa amin ang mayor, bakit itong restaurant punong-puno? Hindi ko sila kilala, they're a Korean restaurant, siksikan sila, nalinigarilyo sa loob. I went there to that restaurant, nagpakilala ko sarili ko, and I said, may nakakapuna sa inyo na walang social distancing. The next day, nakita po namin nag-social distancing po sila. Media also helps. Pag may problema po kayo sa discrimination, feel free to contact media para makarating din sa amin. We are not ashamed or afraid of such actions. Dahil ang hanap po namin ay ma-solve ang problema. Ang solution po kasi, pag pinalago po natin ang fake PWD card, lalong lumalala ang problema. So, kailangan din namin ang tulong nyo para makapag-police din ng fake PWD ID cards. Kung kumain po kayo at nakita niyo kasama niyo sa table, tanungin niyo lang paano niya nakuha ang PWD ID card. It's a funny story. I would have to tell you, we had a class reunion. Sa classmate ko, katabi ko, naglabas ng isang PWD ID card. Sabi ko sa photocopy lang to, hindi to original. Sabi, original to, binili ko yan online. Okay? So yun na ang online. Ginamit po niya sa restaurant ko, knowing na ako po yung lumalaban sa fake PWD ID card at nandun ako. Ganun po kalala minsan, either hindi po nila alam na it's an extreme loss sa amin. Yung 20% po na binibigay po namin, hindi po 20% na tax credit. Nire-report lang po namin reduction sa taxable income. Ang net effect, hindi ko alam paano nangyayari sa tax law natin. Ang net effect nito, ang total na binigay namin na discount, ito na nag-claim namin. So, in this na 20% ang makukuha namin na deduction, 1/4 lang ng 20% na yan ang nakukuha sa deduction. Kargado po namin yon. So, marami pong restaurant na kailangan magtaas ng presyo para mag-survive. I hope I can invite to your next show, maybe you can invite a tax accountant as well para mag-explain sa yung tax law. Yeah. Alam niyo, Sir Eric, hindi lang po kayo nag-iisa ganyan na nararanasan nyo. Even yung NTBS, yung mga driver mismo ng NTBS, they are shouldering the 20%, not the company. So another issue na naman yon. Parang kayo din po, kasi yung nag-shoulder. Pero ang naisip ko, ito po ba'y pumapasok sa corporate social responsibility na kinikilala ng IRS sa bababawasan kayo ng meron kayong mga tax holidays? Yeah. Wala po yan, sorry. Art siguro, no, pakinggan, kasi wala na tayong panahon, no? Pakinggan natin, no, si Sir Alvin, no? Sir Alvin, no, ano ba yung impact, no? Kasi I think siyam na mga organization, di ba, ang nag-sign, no, doon sa inyong posisyon. Bakit gaano ba kabigat, no, yung impact sa inyo, no, especially on the mental health, no, of your group, no, para mapakinggan at maintindihan ng ating tagapakinig, no, Sir Alvin? Yes po, Karanil. So, gaya nga sinabi mo, no, Mr. Teng, hindi ko naman intensyon na maging kami yung biktima, and nabanggit mo rin na kayo din mismo ay biktima. It's just that
ito po kasi yung realidad nung nangyari. In your in your goal of eradicating itong fake PWD-IDs, ang naatake po talaga is yung mga legitimate persons with disability ID holders. Now, bago ko sagutin yung sinabi ni Karanil, no, regarding the taxation, medyo na-lost ako doon sa sinasabi mo, Sir Eric. Just a background sa ating mga viewers. I have a degree in accounting, so I know how taxation works. So yung VAT exemptions na binibigay nyo sa amin ay nagiging VAT exemption, nagiging input VAT and output VAT yung datingan yan. I'm not going to elaborate that further. Correct. Pero the 20% discount, nabasa ko po ito sa Magna Carta for the persons with disability, no? Ito ay nagiging tax discount. So it is being removed from your total taxable income. Therefore, yung discount na binigay nyo ay hindi natatax. That's why I'm not really getting the point kung bakit nabanggit nyo na there's this 1/4 or somehow yung figures na binanggit mo about the tax. Kasi if you're actually reporting everything to the Bureau of Internal Revenue, then therefore, meron kayong accountant who's going to do the taxation. You will only be taxed what is right. And if ever you have concerns about that, na hinahabol kayo ng BIR or whatnot, I believe hindi pa rin dapat yung mga persons with disability ID holder ang nagsasuffer nung ginawa ninyong resolution. And we can do better than that. So, sa nabanggit ni Karanil, no, ang daming organizations. As a matter of fact, hindi lang umabot yung iba, Karanil. There could have been more. Kasi it's a pressing issue. So we were really eager on releasing our statement. So if you're going to notice, dyan sa aming statement, no, may mga signatories kami from other organizations such as Lupus, many more. Actually, even yung mga rare disease, yung mga rare disease. We have PAPSI, it's the Philippine Alliance of Persons with Chronic Illnesses. So, ayun. The burden po kasi, Karanil, no, nabanggit mo yung yung impact sa amin. So, the impact is, it's already difficult to be a person with disability here in the Philippines. Correct? So, napakahirap na pong mamuhay bilang isang person with disability. Now, the Magna Carta for Persons with Disability is a law crafted to protect yung mga persons with disabilities dito sa Pilipinas. However, receiving this kind of treatment defeats the purpose. Parang ang nangyari pa nga based dun sa naging action ng Resto PH is that, and gaya nga nasabi nyo, and I cannot confirm it right now, no, nung sinabi mo pa na the lead agency who's supposed to be protecting the rights of persons with disabilities approved that design. So, parang at one point, parang hala talaga ba? Bakit parang kami na yung naging biktima? So, ayun, it's actually grabe yung burden sa amin, not because of the discount, but because of the humiliation na possible mangyari. Just imagine, yung kasamahan ko, like what I have mentioned kanina, siya pa mismo yung input ng kanyang ID number, tas biglang no records found. And she was threatened. Sinabihan siya na sa susunod, hindi na po namin tatanggapin. So, okay, I'm not sure kung saan nanggaling yung gaya nga ng sinabi mo, no, Mr. Teng, hindi nyo naman lahat kasama lahat ng restaurant owners here in the Philippines, hindi lahat member ninyo. But simply because of what you did, it started this. I know the intention is good. I object to... the intention is good, no, Mr. Teng. It's just that yung resolution na hinahanap natin, hindi yun yung lumabas. So, gaya ng nasabi mo, pinapatrol nyo naman yung other restaurants na gumagamit nito. Maganda po yan. Pero the thing here is, just imagine, dumami yung restaurants who's using that simply because Resto PH, a known organization of restaurant owners, started it. And gaya nga na nasabi mo, approved pa siya ng NCDA, and that's one thing we need to confirm. Pero, ayun, I just wanted to highlight that the real issue here is not
is actually the poor implementation, no? Maganda yung batas eh. Oh. Yeah, so sir, Ayun nga, let's try to... I strongly believe na mali yung channel na ang Okay. nangyari, lumalabas yung Okay. ID holders yung naging victims. Sir Okay, Alvin, so no? Sir Alvin. Okay. Can you wrap up na? Okay. Sir, Sir Eric, no? Let's listen. Okay, actually 5 minutes lang tayo. Nire-remind na tayo ng ating, If I may, 2 minutes ng lang. ating, 2 minutes ng kita, ating Eric. director. If Okay, I Sir may, Eric. Mr. Alvin, I sent you my phone number sa chat. Please Yeah. record my number and give me a call. After this, I want to talk to you pa. And then Yeah. we can also verify with you kung ano yung gusto nyo ma-verify with us. And please, I hope you'll also be open to joining us for our next meeting kung meron Sure. with the PDAO officers Yan. and CBA. Maganda yung offer But- niyo, Sir Eric. But we are not an aggressor organization, like I said. Tama po kayo. The problem is the implementation of the law, not the law in itself. We fully support the PWD law, and it so happens na may mga victims of such discrimination. I regret that is happening, but please help me curtail that. But just as a final note, since Noah's po yung sticker niya sa restaurant namin, the typical average sa restaurant ko where we receive around 20 to 30 na PWD card, now we receive only less than 5. On average, about 5. Malaki pong nag-drop. And that gives us more confidence to look at the card and say, okay, no problem na yan. Because alam namin yung mga fake cards, hindi na po darating. To the other point, na if it's apparent na naka-wheelchair, even if you're blind, even if you have psoriasis, even if you have Down syndrome, we don't even want to look at your card. Even if you don't bring your card, just show us the number para ma-record lang namin for our tax purposes. Pero yung mga VAT na 12%, kami pong just read the statement of Commissioner Lumagi. They will come after the businesses who allow discounts for fake PWD ID as if kami po ang aggressor, as if kami po may gusto nun. Kaya nada-double ipit po kami. One, kawawa po ang PWD, real persons with disability. Second, hindi naman kaming kriminal pero kami hinahabol for a crime. So where is the fairness? I'm only asking for a middle ground with you. Let's be fair. Let's talk fairly. I'm not your enemy. I'm here to help you. Okay? Sige, thank you, Sorry, Sir Eric. Okay, Sir Alvin. mabilis na lang po. Actually, nagigets ko po yung sentiments ng Mr. Teng, and that yung gusto ko lang pong i-emphasize dito is that, ayun nga, you're not the real enemy, and hindi rin po kami. Hindi rin po ang persons with disability community. And if there's one thing we can work out, it's about lobbying it with the government. Kasi yung gaya nga na nasabi mo, kayo yung naiipit, pero ang lumalabas kasi, naiipit yung ibang, mas parang you're finding your way out sa pagkakaipit na ito. Ang nagsasuffer is our sector. So, I hear you. Okay. one last thing, tungkol sa nabanggit mo na kumonte, naiintindihan ko yan kasi sa lived experience of a member. Simula nung nangyari sa kanya sa Yaw-Yaw, na wala yung ID niya sa PRPWD, hindi na siya nag-present ng ID ulit. And Okay, thank you, Sir Let me Alvin. know if I can help. Let me know if I can help with your ID. Okay, Sir Alvin. Sige. Ubus na yung oras natin. Nakapunta sa video. Gusto pa natin. Okay, Oo. sige. Sir Eric, no? Sir Art, no? Last na lang siguro kay Sir Eric, no? one Nag-meeting minute tayo, last message. no? Nag-meeting tayo nung nakaraan, Sir Eric, no? Ano na ba yung resolution, no? Kasi may mga agreement tayo, no? Doon sa huling meeting natin. May mga updates na ba tayo, no? Regarding doon sa joint na mga gagawin natin, Sir Eric, para malaman nila na umuusad din, no? Yung pinag-usapan nung last tayo na nag-meeting, Sir Eric, please. In our most recent government meeting was with Secretary Rex Gatchalian. That was also last year. Ang DSWD ay nagpa-pilot test na ng Unified PWD ID card na meron pong RFID, may hologram at may QR code. So napakadali lang po namin scan at malaman kung ang card na yan ay tunay o hindi. Yan pong hinihingi po namin since 2020. Ngayon lang po na nakarating dito sa stage na to. So we're very happy about that. To Sir Alvin, I just want to ask if you have received my phone number. I sent it in the chat group. You have it? Okay, please give me a call after this. I want to talk to you. We can work a lot of things out together. Sige, thank you, Sir Eric. Yes, No, yeah. Sir Alvin, Sir your Alvin? last message, please.
Gaya po ng sinabi ko from my previous guesting with Inclination PH, kindness is a choice. So to rest to PH, we can always choose to be kind. Sabi ko nga maganda yung intention pero the resolution na na-receive natin ay hindi maganda. So you can always choose to be kind. I'm not sure how, pero given na may statement na rin ng DOJ about verifying the PWD ID, I think coming from your organization, sa top ng organization, if you're going to release another statement or holding that yung ganitong process na ginagawa nyo, that's kindness that you will bring to the persons with disability community. I agree, we can always do better and we want to do better, okay? So let's work together. Okay, Sir Art, Sir Art. Yeah. Yes, thank you sa inyong dalawa. At ito ay simula lang naman itong ating pag-uusap para malagyan na matugunan ang mga issues and concerns tungkol sa mga proliferation ng fake ID ng persons with disability. So, yung discussion napakaganda talaga na ito. At may mga napulot tayo na importante na dapat mag-reconcile ang ating mga idea at suggestions. No? At kailangan din natin na mag-usap. Sabi nga natin, we should use the government framework ng 3 C, which is communicate, coordinate, and collaborate. Pag na-complete natin yun, mas maganda. Meron pang pinibigay silang framework. Yung 3 P, public-private partnership. So anyway, meron pa po tayong announcement ba, JM? Yeah, okay. So yung ating mga public service announcement, JM, Ina? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Inclination is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to inclination@gmail.com. It's inclination@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Inclination Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Inclination. Dahil sa Inclination, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address inclination@gmail.com inclination@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Inclination Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, Radil, meron pa ba, Sir Radil, at karagdagan bago tayo mag-close? We're good na, Art, for your last message as the host. Okay. Sa ating pong mga guests, maraming salamat po sa inyo at marami po kayong bigay na input sa amin, tips at mahalagang usapin na kailangan pa natin pag-usapan maigi sa mahabang panahon at para maituwid natin itong mabigat na issue na pinag-uusapan natin kanina. Natapos na rin po ang 1 oras natin dito sa Inclination sa araw ng Miyerkules at nagagalak po ako at nagkaroon po tayo ng ganitong magagaling na ating mga panauhin upang mapag-usapan kung ano man yung mga issues and concerns tungkol sa
fake ng person's eligibility ID. At sa susunod po, alam nyo, malaki po talaga ang nawawala sa gobyerno dahil po sa paggamit po nitong fake ID na to. Ang sabi nila is nasa 88 billion per year ang tax loss nila. Talagang hindi dahil napupunta lang po doon sa fake person's with disability ID. So kung kaya po lahat ay magtutulong-tulungan at mapigilan natin na magkaroon ng isang argumento at pag-usapan natin ng maayos tulad ng sinabi natin kung magpakipag-usap, communicate, coordinate, and collaborate. At matutugunan po at masasagot natin ang isang problemang kaya nating abutin, kaya nating tapusin. At basta lang sa tulong-tulong po natin lahat, mapapag-usapan natin na mahusay at matatapos din po itong problema na ito. So dito po sa amin, ako po ang inyong Kuya Art Letim. Dito sa amin sa Inklusyon, ang inklusyon, nauna.